Welcome sa isang special episode ng Kwentuhan ng Pag-asa. So meron dahil special episode ito, ay meron din tayong special guest. So bago ko siya ipakilala sa inyo, meron daw siyang hinandang kanta na gusto niyang pakinggan yung lahat. Thank you, Lord, dahil pumayag si Kuya Alvin na na maging guest natin for tonight, no? Kuya Alvin, isang question lang po. Bakit po thank you, Lord, ang napili niyong song? Hello. Hello po! Hello ulit. Hello. Hi! Akala ko na hindi pa nga nag-start yung ano yung nagsasalita. Anyway, by the way, ako nga po pala si Kuya Alvin. So, first of all, would like to thank Father Bong for inviting me, for having me here. And I'm glad na kasama ko kayo today. Maybe, tonight, maybe it's a destiny for me na nandito and makilala kayo. So, familiar kayo sa song? Yes. Oo, familiar naman pala kayo. Sila lang Sa tanong. my day. Hindi, okay. Sa my day doon. Okay, yung ano kasi, yung song, just to share with you, I actually shared it with Father Bong and Ate sa kanina. Yung song kasi na Thank You Lord, ito ay piniplay ko every day, every morning. Oo. Yung every morning ko, hindi ako nag-i-start ng everyday routine ko nang hindi ko piniplay to.
So like for example, tayo kasi nagtitibig agad. Yung iba kasi, yung iba kasi, nagtitibig agad yung cellphone or what. Pero ako, routine ko na siya na hindi ako gagawa ng ibang task, hindi ako mag-move forward ng ibang task hangga't hindi ko piniplay sa Spotify ko yung Thank You Lord. The reason why, because I'm always grateful and thankful for every day. Every day na nagigising ako, na nakikita ko yung sarili ko sa salamin, na nakakaunat ako, nakakahinga ako ng maluwag, and at the same time, nakikita ko yung mahal ko sa buhay at yung kung ano yung nasa paligid ko. So that is why I'm so grateful and I always say, thank you Lord. So yeah, that's the reason why yun yung lagi kong piniplay every day. So, sino po ba si Kuya Alvin? No? Bakit siya ganyan ka grateful sa lahat ng bagay? No? Ang ganda ng question mo, pero parang hindi ako prepared sagutin niya. Pero sige, I'll try my best naman to answer your question. Sige, si Kuya Alvin ay actually laki ako sa Tondo, Manila. So, yes, laki ako sa Tondo, Manila. If familiar ako saan banda yung Tondo area, Tondo, Manila. So, laki ako doon. Ang family namin ay binubuo ng naggagwapuhan at magandang magkakapatid. We actually 7. So, panglima ako sa magkakapatid at isa lang ang babae sa amin. Tapos, siyempre si mama at saka si papa. So, laki kami sa Tondo, pinalaki kami ng aming mga magulang ng marangal, ng maayos, ng kahit papaano ay na provide yung needs namin. Ayun, and then, sa lahat ng pang-araw-araw na ginagawa namin everyday, hindi nawawala, syempre of course, yung bonding with your siblings, brothers, and ate and kuya. Tapos syempre yung pagmamahal mo sa parents mo, nandun pa rin yung everyday na masaya ka na nakikita mo yung mga kapatid mo, yung parents mo. Masaya ka kasi meron kayong bonding session with your kuya and ate and with your mama and papa. Tapos masaya ka din na masaya din sila na nakikita ka na masaya. So, yun yung during my childhood days pa. Nag-elementary ako and nag-high school ako. Naka-graduate naman ako ng as IT. So, yes po, information technology. So, until nakahanap ako ng work na related din naman sa IT. Pero going back to your question, kung sino ba talaga si Alvin. Si Alvin kasi, si Kuya Alvin, nung lumaki na ako na ito ha. Grabe yung tawa ni Kuya, may pa kami na. Anyway, si Kuya Alvin kasi, during nung bata ako talaga ako, katulad niyo rin actually ako. So, very involved ako sa activities sa church. If familiar kayo sa Sinakulo, pamilya kayo sa Sinakulo, ako yung isa sa mga anak ng mga babae sa father. Kasama ng mga ni Mama Mary. Yun, anak ako sa ng mga babae dun sa yung character dun sa Sinakulo. Tapos, naging dahil involved ako sa church, naging part ako ng theater. So nag-handle ako ng mga elementary and high school na gusto mag-perform sa church. Every day, every Sunday meron kaming tinatawag sambayanan ng tawag namin doon na grupo yun, yung schedule ng ng sambayanan ng mass na yon ay mga kabataan ang uma-attend doon. So meron mga elementary, meron high school, wala pang senior high noon, more on high school. Siyempre, if ever naman namin mga college,
we still ano pa din, tawag ito, in college and gusto namin na nandun sila. Pero more on kids yon, more on kids, tapos yung mga high school, elementary din. So dun tumatakbo yung ano ko, yung kabataan ko. Dun tumatakbo yung kabataan ko. Kaya grateful din ako na nakilala ko si Father Bong nung nagbisita sila sa office. Anyway, ayun, nagturo ko sa teatro. Naging main cast din ako ng mga characters na kailangan sa isang play. So may nakuha ako na, if familiar kayo sa story ng Ang Tao, so isa ako sa mga naging main cast doon. Ako yung mismong main character ng Ang Tao. So sobrang grateful ako kasi hindi lang yung involvement ko sa church, but at the same time involvement ko yung communication ko and relationship ko kay God at sa mga kabataan na tulad ko na gusto rin kahit paano yung makapagbigay ng inspirasyon at saka tawag dito love and happiness sa kapwa kabataan niya. So yun yung way ko during that time na mai-share ko yung aking talents and tawag dito maging inspiration din at the same time sa mga kabataan during that time. So yeah, ganun. And then nung high school, very active din ako sa din ako sa mga not curriculum activity, but yung mga tag dito, extracurricular activity. Yun, extra ko, hindi ako sa curricular activity, pero more on extracurricular activity. So dancing, tapos yung mga performances, I think some of you nakaka-relate sa ganun. Parang ang active ko kapag ganun yung mga usapang tawag dito, ipapakita mo yung sarili mo kung ano yung skills mo, kung paano mo i-present yung sarili mo sa lahat, tapos kung paano ka magiging inspirasyon ng iba. Kung hindi mo man nakikita yon, for sure sa akin nung that time, nakikita ko na for sure naman meron isa kahit pa paano na natatouch ko kahit pa paano because of my talent during that time. So yeah, shinare ko din naman yun, hindi lang sa outside the community but also sa school and sa mga sa mga nakakatanda. So yeah. Kuya Alvin, kung di mo matatanong, talagang naging inspiration ka namin ng Easter encounter, no? Kasi nabanggit ni Kuya Bong sa isa sa mga homily niya, yung about sa orphanage na tinutulungan mo daw po, no? Ano nga po ulit yung orphanage? Yung orphanage na yon, ang pangalan niya ay Verlani Foundation. So yung Verlani Foundation, i-describe it naman. So si Verlani Foundation is a non-stock, non-profit, non-sectarian, and child-caring Filipino foundation that caters abandoned, neglected, abused, surrendered, and children with special needs and children in the street situation. And si Verlani ay naman na siya, 32 years naman na siya. So for more than 32 years, Verlani has been transforming the lives of more than 22,000 children and family and counting. So yeah, nag-work ako sa Verlani as a sponsorship officer. So ako ang in charge look for a sponsor, local and international sponsor na magsusupport sa mga katulad niyong kabataan, katulad niyong kabataan na gusto makapagtapos ng pag-aaral. So from elementary, high school, secondary, senior high, up to college until makagraduate sila. So ako, yun yung work ko na maghanap ng sponsor na nagsusupport dun sa education ng mga bata. Of course, hindi lang sa education, but of course, other needs po ng mga bata. Yun. So, Kuya Alvin, curious lang ako, paano ka napasok sa may Verlani Foundation? Kasi, I don't know kung sumisweldo ka dun or what, pero yung to have that commitment, diba, sacrifice na maging tumulong makahanap ng mga sponsor is hindi talaga biro yun. Isa siyang talaga namang commitment na bagay. So, paano or bakit? Ayun, thank you for your question. Hindi ko lang sure kung ano yung na-share ni Father Bong, pero nandun din naman na tayo sa line
nung shinare ni Father Bong, for sure related din naman sa work ko yung shinare niya. Honestly, as mentioned naman, galing ako sa Tondo, lumaki ako sa Tondo. So, napunta ako sa Verlani, of course, I am passionate really to, I'm passionate relating to people. So, gusto ko yung nakikipag-usap ako sa tao, gusto ko yung may involvement ako sa life nila. Not really involvement, but of course, I want to give at least impact or as mentioned nga, inspiration, or at least makahugot sila ng message or inspiration niya sa kung ano man yung pwede kong ma-share or ma-contribute. So, since galing ako sa sitwasyon na, honestly, since na-disclose ko naman na taga-Tondo ko, syempre may mga times din talaga na walang-wala din kami. Walang-wala din kami, and I used to sell sampagita sa street, and I used to sell rugs sa street. Pero surviving, syempre, since hindi naman talaga kami mayaman. Hindi talaga kami mayaman. Na-mention ka kanina, kami ay tawag dito, merong sabihin natin, sige, good lookings, at saka tawag dito, talagang super confident yung ganong datingan nila namin, ng magkakapatid. Pero hindi sa pagyayabang. Kasi ang impression sa amin ng mga tao, dahil physically good looking ka, akala nila mayaman ka. Pero kapag nalaman nila na taga-Tondo ka, at the situation ng family mo, hindi naman talaga stable yung financial, ayun, kaya kami, yung mga kapitbahay namin, yung mga kakilala sa amin, sinasabi na dahil nga okay, nung bata ako, sabi naman nila cute naman din ako. So marami ako naging customer, marami akong bibili talaga sa akin. Dahil sabi nila kakitan ko, kabibuhan ko, yan, tapos naging advantage siya. So ginawa ko yung motivation, pinanghawakan ko naman yung kahit papaano. At nagamit ko naman siya sa work. Ngayon ay ginagamit ko siya sa work, yung tawag dito, pakikipag-communicate sa mga donors and sponsors. Of course, part yun ng part yun ng job mo na kailangan may ganun kang skills. So na-train ko yun at bilang sponsorship officer sa Verlani, parang na lang siya. For me, you mentioned nga na paano yung commitment ko. May commitment ako, of course, as a sponsorship officer, as my work. Pero hindi ko rin pwedeng i-set aside na galing ako sa gantong situation. I could say na I'm a privileged enough sa sitwasyon ko na ako yung pinaka-bridge between the sponsors and the children that we are actually supporting. So, through me, na pagkoconnect ko sila at both win-win situation. So, syempre nagbe-benefit at the same time gumagraduate yung bata. Tapos, nakapagbibigay ka naman ng inspiration sa mga gusto talagang tumulong na para sa kanila ay it's impactful for them na makatulong din. So binibigyan mo din si sponsor ng chance na kahit pa paano magbigay sila ng hope sa mga bata to na may pag-asa pa at pwede ka makagraduate. So yun, kaya super grateful ako na ito yung work ko. And nakapagbibigay din ako ng inspiration, hindi lang dun sa mga beneficiaries namin, mga children namin sinusuportan. At the same time, syempre, connection with the sponsor din. So, tawag dito, win-win situation din siya. So, not only me, not only for the children, but for all the children and youth na sinusuportahan din namin. So, yun. So kuya, kung hindi ako nagkakamali, na-inspire ka na pumasok sa Verlani Foundation dahil once naging ganun ka rin, katulad nila, no? So yung parang pinaka-tumatak sa yung event or pangyayari, no? Na habang ginagawa mo yung work mo as sponsor
officer. Yeah. Opo, yun. Okay, just to share with thank you for the question. I remember first year ko ng work nag-work sa foundation. Kasama sa requirements na ibinibigay namin sa sponsor is to write a card na ibibigay sa sponsor. So syempre may mga bata kami na ano na hindi talaga marunong magsulat. Tapos na walang kapasidad na magsulat, magbasa, pero tinitrain pa rin namin. One thing na remarkable sa akin at talagang sobrang naging emotional sa akin is when I opened the card of this child, ang sabi niya dun sa card, hindi man po ako marunong magsulat, pero gusto ko lang po mag-thank you. Tapos nung chinek ko yung profile ng bata, siya pa na to. So alam ko na hindi talaga siya marunong magsulat. Hindi siya marunong magsulat, pero gusto niyang i-express yung gratitude niya, yung pagiging grateful niya dun sa sponsor na despite na hindi siya marunong magsulat, pero ginawa niya lahat para makipag-communicate at saka makagawa ng letter doon sa sponsor niya to say thank you. Yun yung lagi ko, actually yun din yung lagi kong sinasabi na kahit kanino na matuto tayo talaga na to say thank you. Kaya sobrang remarkable sa akin. Kaya pala talaga, kuya, yung favorite mong kanta ay Thank You, Lord. Kasi talagang mahilig ka talagang mag-thank you. Thank you. No, so, kuya, noticeable naman talaga na isa kang inspirasyon at pag-asa ka ng mga kabataan, especially doon sa Verliani Foundation, no? So, when you hear the word hope, ano po ba yung unang naiisip nyo? Okay. Dumating kasi sa point na lahat na bawat isa sa atin ay talagang meron din sa kanta na meron din sa kanta na galing ako sa paano ba sure? Pero sige. Parang galing ka sa dilim, darkness. Tapos, dumating sa point in my life, in our life actually, sa family. My papa died, he actually passed away noong 2022. Okay, and next, my mom, she actually passed away last year in 2024. So, as kuya sa mga kakapatid, isa sa mga kuya sa mga kakapatid, lagi nila siguro, very expressive kasi kami, mga kakapatid. Expressive kung ano yung, galit ka ba, masaya ka ba, grateful ka ba, tapos, may problema ba tayo? Sila, very expressive naman sila na kung ano yung, tawag dito, nakikita ko din naman na ako yung tatakbuhan nila. Kuya, anong gagawin ko dito? Kuya, paano to? Alvin pa, kahit kuya ko or ate ko, what do you think? Kumbaga meron ka laging say. Ang sarap sa pakiramdam na ikaw yung hinihingan ng piece of advice. Recommendation, suggestion, feedback. Masarap yun. Tapos, dumating sa time nga na sabi ko nga, yung mom and papa ko. So, iniwan na kami. May isa akong friend na nakilala. Sabi niya, hindi man, naiwan man kayo ng mama at papa niyo. Nandiyan pa rin yung mga kapatid niyo.
buo pa rin yung family niyo, buo pa rin yung magkakapatid. May pag-asa pa rin na wala man sila physically, pero yung mga kuya at ate niyo, nandiyan pa rin. So kinuha ko yung message na yun na, yeah, totoo naman. Totoo naman talaga na may pag-asa pa. So kaya lagi din, isa din sa mga sobrang grateful ako is, na nakikita ko naman talaga na ang pag-asa, hindi lang talaga sa'yo. Kasi kung saan ka uhugot ng lakas, also with your family, yung tawag ito, family member mo, yung kuya mo and ate mo. Pero bago yun, si God. Si God kasi yung ano ko, yung lagi kong, siya yung hope ko. Siya yung tinuturing ko na, pag wala akong kausap, syempre as mentioned nga kanina na kung sila mga kapatid ko, nag-a-ask sa akin, nanghihingi ng feedback, nanghihingi ng opinion coming from me. So ako, saan ako kukuha? Saan ako kukuha ng lakas? Saan ako kukuha ng inspirasyon? Aside sa mga kapatid ko na naiwan ng mama at papa ko. Kay Lord. Kasi siya din yung lakas ko. Siyempre sa sarili ko. Kasi kung hindi ko din inaalagaan yung sarili ko, sino na lang din kahit papaano pupuntahan ng mga kapatid ko. Pero hindi naman din sa nagmamayabang ako. Pero that's the reality din. Na grateful ako kasi meron akong say. Meron silang ano sa akin, merong tawag dito, inaasahan. Kung sila, hope nila ako, kahit pa paano, I could say naman din po, sila din naman, hope ko din sila, kasi yun nga kasi wala na rin ng mama and papa. Hope ko sila, pero iba pa rin na kumakapit ako kay Papa God. I-share ko lang, yung yung parents ko during my childhood, ang nagturo sa akin na mag-rosary. Sila yung nagturo sa akin ng kung paano basahin yung rosary na yun. So, really grateful na natutunan ko yun. Natutunan ko siya kasi nga involved ako sa church. Parang sabi ko, kailangan ko ba siya talaga? I mean, tawag dito, dahil involved ka. Yung pala, na-realize ko na meron time talaga na kahit hindi ka involved sa church, kahit hindi ka belong sa isang organization ng church, kahit hindi ka member ng isang group sa church, kailangan pa rin may kapit ka pa rin kay Lord. Kailangan mo pa rin kumapit sa Kanya. Kailangan mo pa rin ng inspirasyon, ng hope, which is God. So yun, sila, yung parents ko yung nagturo ng rosary. Kaya hanggang ngayon, nung nawala ang mother ko, ako yung katabi niya. At bago siya mawala, nag-ask ako sa kanya na, Ma, pwede ba mag-rosary tayo? I mean, mag-pray tayo together. Sabi ko sa kanya. And then, yun yung mga last moment din namin. So, still remember pa din yung ganong moment. Pero, as mentioned, nawala man yung mama at papa ko, andiyan pa rin yung mga kapatid at siya mga tao na nagmamahal sa'yo. So, yeah. So, as I also suggest na hindi lang siguro isang tao yung pasasalamatan mo. Dapat pasalamatan mo din yung mga tao na nagbibigay sa'yo ng inspirasyon, nagpapasaya sa'yo, na akala mo hindi ka inspirasyon para sa kanila, pero na mali ka doon.
akala mo lang yun. Akala mo lang yun, pero hindi lang talaga lahat ay expressive. Hindi lang talaga lahat showy. Pero I could say na lahat talaga. Hindi yan showy, pero soon, later, marirealize mo na okay. Tsaka mo nalang malalaman kapag late na. Mapapasabi ka na lang na, sana pala kinausap ko siya. Sana pala nagkaroon kami ng connection. Sana pala nagkaroon kami ng conversation. So yeah, ganun. Kuya Alvin, isa ka talagang tunay na pag-asa, no? Para sa pamilya mo, para sa mga kabataan ng Berlani Foundation, at para sa amin, no? So, dahil ikaw nga ang aming pag-asa. Yun! Andito na tayo sa pinaka-exciting part ng ating kwentuhan, no? Favorite nila to, yung question and answer portion. Question and answer. Ang alam ko, dalawa lang kami. Meron palang may panel pala to. May extension. I wasn't informed. Surprise! Surprise. So guys, ano na? Sinong gustong unang? Baka kailangan nila ng mic. Sino po? Si Trisha? Okay. Go, Trisha. Alis talaga kayo. Ngayon, ginagawa siya ng... Hi, Kuya! Hi. Hindi po. Ako kasi... Kasi po, inaabangan ko talaga yung moment na yun na sasabihin mo to. Favorite po namin to. Kung may inspiration po sila, sino po ang inspiration nyo? Are you referring to a one person or a family or... Kahit ano po, basta... Okay. Hindi, I mean, yung lover, ganun. Yung, ano po, mga love life. Okay. Okay. Well, to tell you honestly, I'm happy and in relationship for more than 15 years. Stay strong. Yes. Funny. So, Nakakarinig na ba? aside sa family, of course. Ganyan din kami. Yeah. Wedding bells na ba, Kuya? Kailangan ng ano. I hope I answered your question. Pang isang linggo lang po ako. Kawawa. Hindi pa na-register eh. Yeah, I answered your Thank you question. pa. Alright. Inggit. Sana all. Uy, hindi ah. Wait ko. Next po. Ah. Okay. Thank you, Sir Alvin, sa Thank you. Tanong ko lang kasi curious na kasi sa when mga moments sa mga challenges natin sa buhay, minsan ba na nagtampo ka or sa Diyos or maybe the extreme word is nagalit ka, and then paano mo na overcome ito? Okay po. Father, thank you sa question niyo po. Laging nasa utak ko yung tanong na bakit ba kailangan masaktan yung tao? Bakit kailangan masaktan pa yung tao at magsakripisyo or malugmok or basta yung down masaktan yung tao. Sige, bakit pa kailangan masaktan yung tao? Kung at the end of the day, mamamatay din naman pala tayo. Lagi kong tinatanong yun. Father, actually lagi ko po tinatanong yun. Even sa mga colleagues ko. Lagi kong tinatanong yun. To tell you honestly, hindi po ako nagbabasa ng Bible. Bihira ako magbasa ng Bible. Ang alam ko lang, marunong ako magpasalamat.
marunong ako makontento. And at the same time, marunong din naman siguro akong rumespeto sa iba. Yun kasi yung naituro sa amin ng parents namin. At manalig sa Diyos. Magdasal. Matuto ka lang magdasal, maging kind, maging magpasalamat, maging grateful. Father, feeling ko kasi yun yung core ko. I mean, yun yung pinangahawakan ko na tawag dito, hindi man ako nagbabasa ng Bible, hindi ko man siya kabisado, hindi ko man siya kabisado yung bawat praise. Tanungin niyo ko ng bawat version or praise dun sa bihira lang yung mga verse na alam ko. Pero ang alam ko lang, marunong ako magpasalamat sa Lord. Marunong din ako magdasal. May takot din ako sa Lord. Ngayon, kung tinatanong mo, Father, dun sa ano po talaga yung tawag dito, napanghinaan ako, nagtanong ako kay God. Naniniwala kasi ako na nangyayari ang lahat ng ito dahil plan ni Lord. Naniniwala ako na nung nawala yung father ko, naniniwala ako na lagi nung sinabi nung nawala siya, alam ko po na may plano kayo. At kung ano man po yung plano nyo, dahil kayo po ang may gawa sa amin, buong puso namin tinatanggap ang pagkawala ng mga magulang namin. Yun din po siguro masakit, syempre masakit, of course masakit. Hindi siya one day lang na makaka-recover ka. Lahat kami down, lahat kami lugmok talaga, lahat kami sobrang bakit? Yung tanong namin, bakit? Father ko at mother ko, mababait naman sila talaga sa amin. Tinanong ko si Lord, pero hindi ako nagalit. Tinanong ko siya, pero after nung tanong yun, ako na din sumagot. Kasi alam ko naman, at the end of the day, sa kanya ako tatakbo, ako ang gagawa. Paano ako makaka-recover kung sa sarili ko lagi akong umiiyak? Paano ako makaka-move on? Paano kami makaka-move on kung lahat kami umiiyak? Sino yung mag-i-stand para sa family mo kung lahat kayo pare-pareha sa nararamdaman? Given naman yan na malungkot kayo. Given naman talaga na tawag dito, na ayaw niyo yung nangyari. Pero kailangan merong isa sa family niyo na strong or dalawa na tumayo bilang hope, bilang pag-asa ng family member. So, I never ask to God or complain. Pero, nag-ask man ako sa Kanya, pero hindi siya complain eh. Kasi ang lagi kong sinasabi sa Kanya, nagpapasalamat ako. Also, kapag nagpipray ako, hindi ako nag-ask ng wish. Nagpapasalamat na lang ako. Sa bawat dasal ko, puro siya thank you. Thank you Lord kasi tuloy-tuloy yung blessings namin. Thank you Lord kasi ganito, kasi ganyan. Thank you Lord kasi huminga pa ako. Thank you Lord kasi hindi mo kami pinababayaan. Thank you kasi andito ako ngayon, kasama ko kayo. Lahat thank you. Never complain. Never complain. Thank you po. Pero again normal sa life natin, yun talagang parang pinanghihinaan na kayo ng loob. Normal yun. Part yun being tao. I mean, being individual or being you. I mean,
as likha. So, part din na masaktan ka, part din yun ng life mo. Kasi kung hindi ka masasaktan, hindi ka matututo. Kung hindi ka masasaktan, hindi ka babangon. Kung hindi ka masasaktan, 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 walang sense yung life mo. Walang challenge. Walang challenge. Di okay? Kasi kung hindi ka masasaktan, hindi ka malulungkot, wala kang tatawagan. Hindi mo siya tatawagin eh. Yun yung lagi natin inaano. I mean, in general, bakit gano'n na, lagi ko rin tinatanong, bakit kapag ba malungkot ang tao, doon lang niya na iisip na tumawag kay God. Dapat hindi gano'n. Dapat kahit masaya ka, kahit malungkot ka, tatawag ka pa rin. Kaya yung laging yung, for me, magkakaiba tayo ng way kung paano tayo magpasalamat. Kung paano rin natin i-accept yung problems, kung paano natin i-handle. Kanya-kanya. Bahala kayo. Ganto ko eh. I mean, ganun ko siya kung paano i-handle. Ewan ko sa inyo kung paano i-handle. Ngayon, kung gusto mo magbukmok, wala akong pakialam. Basta ako, masaya ako, at saka strong ako. Ngayon, bahala ka sa buhay mo. Kung dyan ka lang, choice mo yan. Tama. Tama. I agree. Meron pa mga ibang questions? Curious lang po ako kasi di ba parang orphanage po yung work nyo, tapos hindi po siya popular. Paano po kayo napasok sa ganong line ng work? Especially your IT po, tapos parang medyo malayo po. Paano po nyo? Ang ganda ng question mo. Ang ganda ng question mo. Okay. As mentioned earlier, si Kuya Alvin nyo kasi, very curious ako sa bawat bagay. Tapos, ine-explore ko yung bawat, new things. Nag-explore talaga ako. Ngayon, sa dami ng ine-explore ko, sa dami ng gusto ko malaman at matutunan, iba yung pinapasok ko. Which is grateful naman ako na sa bawat job at bawat trabaho or field na pinapasok ko. I know to myself na fit ako doon. Na-fit ako dun sa qualification kasi meron akong skills sa ganung side. Sa question mo, bakit ako napuntang Verlani, sa orphanage, despite nag-graduate ako ng IT. Nakikita ko siya na, hindi naman sa wala akong nakikita mali, pero dahil magaan ko siyang tinanggap, magaan ko siyang tinanggap kasi nga alam ko na ganun yung magiging setup ng work ko, na ito yung may encounter ko, magaan na lang siya for me. Hindi ako nag-adjust ng mahaba or matagal or mabigat for me, hindi. Magaan siya kasi nafe-feel ko na galing din ako sa ganung sitwasyon. Graduate ako ng IT, pero bago ako napunta sa Verlani, nag-work muna ako as layout artist and graphic artist. So yung skills ko sa software, designing, layouting. I'm a freelance photographer. So sa mga event, birthday parties, and any occasion. So nag-book din ako. Joke lang. Ayun, tapos ngayon sa work ko, nagagamit ko naman siya. So hindi siya tawag dito, wait. Ano nga yun, sir?
At ito, hindi siya hadlang. Hindi siya hadlang for me to parang gusto ko talaga sa ganito, sa ganyan. Pero good thing naman na nakaka-adjust naman ako dahil kahit pa paano, meron pa rin akong heart for the children kasi nga ganun ko siya in-accept. So yeah, nagagamit ko yung experience ko as an idea dun sa work ko. For example, meron mga hindi talaga techie. Kuya Alvin, paano to? Kasi syempre iba-iba yung background, job nila before. So hindi naman din sila IT. So ako, as may knowledge sa IT, paano yung design, paano yung ganito, may feedback din galing sa akin. Ako din mismo nagbibigay ng feedback. So I'm grateful din naman po sa ganyan. I hope I answer your question. Dito sa side na to. Diyan. Sige. Ayan. Okay, last question for tonight, no? Yung minsan mo. Ay, last question na. Akala ko lahat sila may question. Grabe ka naman. Kuya, dito ka hindi kita nakikita. Paano daw po yung prayer na parang mga 15 years? Charot. Uy! Hindi, seryoso po. Di ba po you're part of a foundation kung saan tumutulong sa mga bata na na-appeal ganyan. How do you find yung hope po kapag nawalan ka na ng will to do the service to God, to do the service to the Lord or to others? How do you find your will para ipagpatuloy kung ano yung ginagawa mong service para sa kanila? Kasi for sure po, di ba? As a missionary din po, missionary disciple, there are moments na nawawalan tayo ng will to serve, will to continue what we are doing. So, paano pong ginagawa niyo kapag... Good question yung yan question mo. Sinasabi ko na lang sa sarili ko na kung hindi ako ikilos para sa mga bata na to, paano na lang sila? Isa ako, part ako ng foundation na kailangan na mag-work para sa kanila. Kasi ako, as a sponsorship officer, syempre, ang tatanungin nila, may sponsor na ba ako? Hahanapan kita, sige. Pero hindi ako direct sa bata kasi hindi naman talaga ganun yung conversation. Pero nagtatanong pa rin sila. Sinasabi ko na lang sa sarili ko na kailangan ako ng bata. Kailangan niya ako eh. Kailangan din ako ng mga bata. Hindi lang isa. Kailangan nila ako. Ngayon kung tawag dito, kung mawawalan ako kung hindi ko sisipagan, hindi ko gagawin yung trabaho ko. Kung lagi na lang ako magko-complain na ang dami kong ginagawa, ang dami kong trabaho, which is true. Pero ang trabaho, hindi talaga yan natatapos kasi everyday may trabaho ka talaga. Pero kailangan maayos yung pag-handle mo para hindi mo ma-experience yung panghihinaan ka ng Lord. Para hindi mo siya na-experience, dapat marunong ka mag-handle at mag-manage, especially your emotion. Kaya lang naman talaga nararamdaman natin yung ganun kasi masyado tayong emosyonal. Masyado tayong pinangungunahan ng drama. Ang buhay natin masyadong madrama na. So kapag ginatuan mo pa ng more on drama, as mentioned earlier, depende sa inyo kung paano i-manage. Kung nawawalan na kayo ng pag-asa or will na. And then, it's up to you. You decide. Pero, once you decide, dapat panghawakan mo yun. Hindi ko pwede natin sabihin na magre-resign na ako kasi okay, mag-resign ka na. It's your choice eh. Empleyado ka na pwedeng mag-resign anytime. Pero isipin mo, kung magre-resign, kung give up ako, wag i-replace natin yung resign if ever na nawalan ka ng pag-asa. Pero isipin mo lang din, isipin mo na lang sa sarili mo. Paano ko pa siya matutulungan? Paano yung bagay na
ikaw yung nilook up ng bata na, I mean, inaasahan, if ever na, syempre hindi lang din naman ako, isa ka sa part ng buhay ng bata na binibigyan mo ng pag-asa. Yun. I hope I answered your question. So once again, palakpakan natin si Kuya Alvin. Thank you, Kuya Alvin. Pwedeng isang message lang din. Last message lang. Sige. Okay. Gusto ko lang muna magpasalamat sa inyong lahat sa pakikinig. Father Bong, thank you for this opportunity. Thank you sa inyo lahat. I hope, I know na naiintindihan nyo na hindi man ko ma-memorize yung bawat isa sa inyo. Pero nakikita ko yung mga mukha nyo na very interesting yung gustong nyong marinig coming from Kuya Alvin. Nagpapasalamat ako sa ganung bagay, sa pakikinig. Kahit na nag-aarutan kayo, nakikinig pa rin kayo. Kahit na nagtatawanan kayo, alam nyo na after ng tawanan, makikinig kayo. I appreciate that. Salamat. Salamat sa pakikinig. Yung bagay na to, iti-treasure ko to. The reason why, sabi ko sa sarili ko, even before Father, just to share lang din. Ano yung platform ko para makapag-share ng life ko sa kabataan? I mean, katulad nyo. So this night, it's really meaningful for me. Kasi akala ko, isa sa yung job ko ngayon, part na siya ng opportunity for me to kahit pa paano makatulong, makashare sa mga kids, at the same time makapagbigay ng help at masuportahan sila. Pero iba to. Iba yung feeling na nabinigyan niyo ako ng opportunity, tapos malaman na nakikinig kayo at interesado kayo sa life ni Kuya Alvin na nandito sa harap niyo ngayon. Sobra ako nagpapasalamat. Sa mga questions niyo. Kasi yung questions niyo, nagre-reflect sa sarili ko kung paano ko sasagutin ng maayos, ng direct to the point, at ano yung impact ng answer ko sa inyo. Kaya gusto ko na malaman nyo na bawat isa sa atin ay may kwento, at wag na wag nyong ikukumpara yung kwento nyo sa kwento nila. Kasi iba ang kwento nyo sa kwento nila. May sarili-sarili tayong kwento, bahala ka kung paano mo ikwento. At sino yung pagkukwentuhan mo. And make sure na yung pagkukwentuhan mo ay interesadong makinig. Kasi kapag interesado siyang makinig, ibig sabihin, may meaning yung life mo. At ngayon, na-realize ko na may meaning at purpose yung life ko. Thank you. Salamat. Maraming salamat. Thank you so much. Thank you so much. Magsisinyasan. Hindi, thank you po Kuya Alvin. Uy, salamat Pero kung may mga questions pa kayo, let me know. PM lang daw, charot. Anyway, so as mentioned din kanina, I'm a freelance photographer. So you can visit my page, Aga Photography. So later you can visit naman after this session. Aga Photography. So nagpipicture din ako sa street
I mean yung random photos. So, yeah. So, thank you. And tomorrow meron akong appointment. Yes, tomorrow. So, yeah, thank you for listening. I appreciate it. Thank you, Lord. Salamat. Ay, prayer. Pwede ka po ba namin hingan ng prayer? Kayo po yung mag-lead ng prayer. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Yan, maraming salamat sa gabi ito. Inipon mo kami at binigyan mo po kami ng pagkakataon na magsama-sama sa gabi ito. Maayos niyo po kami pinunta dito. Maayos niyo po kami dinala dito sa tulong niyo po. At sa tulong ng bawat isa sa amin. Ama, maraming salamat at binigyan niyo ng pag-asa ang bawat isa sa amin. Salamat at patuloy niyo po kami ginagabayan. Salamat dahil may mga tulad ng mga kabataang ito na naniniwala at patuloy na naniniwala at maniniwala sa iyo. Salamat sa lahat ng mga biyayang pinagkakaloob mo sa amin. Salamat sa mga biyayang pinagkakaloob mo sa mga kabataan ito. Gawin niyo po silang inspirasyon, magkaroon sila ng motibasyon sa bawat pamilya, miyembro ng pamilya, mahal nila sa buhay. At patuloy niyo pong palakasin ang kapit nila sa inyo, Ama. Maraming salamat kasi hindi niyo po pinapabayaan yung family nila. Maraming salamat kasi po nandyan po kayo sa bawat isa sa kanila. Sa amin, kay Father Bong, maraming salamat. Sa nag-organisa ng session na ito, maraming salamat. Lord, kasi nandito kami. Maraming salamat kasi masaya kami nagtipon-tipon. At ginagawa namin to kasi gusto namin na pasalamatan ang bawat isa. Ang kwento ng bawat isa sa amin, alam namin ay nakasulat na. At alam namin at naniniwala po kami na will niyo po na nandito kami. Thank you, Lord, sa lahat ng mga blessings. Gawin niyo pong expression ng bawat isa sa amin. Kayo na po ang bahala sa family namin. Sa trabaho namin, sa organisasyon ay kinabibilangan ng bawat isa sa amin. Sa mga hindi pagkakaunawaan at sa bawat mga mahal namin sa buhay. Thank you.